Namatay matapos daw magkahawaan ng tigdas ang dalawang sanggol sa isang barangay sa Pangasinan. Pareho silang hindi pa nabibigyan ng bakuna kontra tigdas. Makibalita tayo kay Darlene Kai. Itong Enero, nagsimula raw magkahawaan ng tigdas ang magkakapitbahay sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Kabilang sa mga tinamaan si Nora Aquino. Nahawaan din ang 8 buwang gulang niyang anak. Gumaling si Nora sa sakit pero ang kanyang anak, binawian ng buhay. Ang 7 buwang gulang namang sanggol na si Christy Bunsay na kapitbahay rin ni Nora, nahawa rin sa tigdas at kalaunay namatay. Last pumunta po kami dyan sa kanila. Nung una nagkalagnat siya, tapos nung na may lumalabas sa katawan niya na pulang-pula. Sabi ng mga magulang ng dalawang nasawing sanggol, hindi pa napapabakunahan ng mga ito kontra tigdas. Ayon sa Provincial Health Office, tumaas ang kaso ng tigdas sa Pangasinan dahil sa kakaunti lang ang pumupunta sa kanilang vaccination program. Kung minsan po, tinatamad din po yung mga magulang na ipacheck up yung mga anak nila. Sa Abra, hindi na nagatubili pa at agad na pumila ang mga magulang para pabakunahan ang kanilang mga anak sa health center sa bayan ng Bangged. Ayon sa mga nakausap naming mga magulang, gusto nilang makasigurong ligtas ang kanilang mga anak laban sa sakit. Sa tala ng Provincial Health Office, wala pang kumpirmadong tinamaan ng tigdas sa lalawigan ngayong taon. Pero may 4 na pasyente raw na pinaghihinala ang may tigdas dahil nakitaan ng mga sintomas gaya ng lagnat, pamumula ng mata at rashes sa katawan. Patuloy sila ngayong inoobserbahan. 73 kaso naman ng tigdas ang naitala ng DOH sa buong Bicol Region simula January 1 hanggang February 9. Pinakamarami raw ang nagkatigdas sa probinsya ng Sorsogon na may 23. 20 naman sa Masbate, 17 sa Camarines Sur, 10 sa Albay, at 3 sa Camarines Norte. Puspusan pa rin ang pagbibigay ng libreng bakuna ng mga health worker doon. Sa San Lorenzo Hospital sa Maynila, may 62 pinakabagong pasyente ng tigdas mula noong isang araw hanggang 1:00 kahapon. Isa ang 9 na buwang gulang na si Yancy sa mga isinugod sa ospital dahil sa tigdas. Nilalagnat, inuubo, at nagkarashes din daw ang bata ayon sa kanyang tiyahin. Ilang linggo siya nilalagnat hanggang ngayon lumabas po kaninang madaling araw po yung tigdas niya. Natakot din kami. Kasi nga sa tigdas niya, tsaka nahirapan siya minsan huminga pag umuubo siya. Ang 5 buwang gulang namang si Stephen, hindi pa napapabakunahan. Yung una po kasi nilagnat po siya, tapos pinainom po namin ng paracetamol. Nagtaka na po ako, may rashes na po yung mata niya. Natakot din po. Kasi po bawal po daw. Sa ngayon, nasa 300 pasyenteng may tigdas pa ang nasa San Lazaro Hospital. Malaking tulong naman daw ang tent ng Philippine Red Cross para ma-accommodate ang iba pang may tigdas. Our advice would be bring to the nearest health facility. Gusto nating unahan po any severe complication. Ang number 1 killer complication is pneumonia. Ang mga pasyente naman daw na bumubuti na ang pakiramdam, dinadala na sa hiwalay na tent ng Department of Health. Patuloy ang pagbabahay-bahay ng mga health worker para magbigay ng libreng bakuna kontra tigdas. Darlene Kai, GMA News.